good morning. Maayong sa inyong tanan. So, naana po ko'y gustong babasahin sa inyo, i-share sa inyo sa umagang ito. At dito po babasahin ko yung sino ang dapat sisihin. So, sinabi niya dito sa banal na kasulatan, kung ang pagdurusa ay hindi galing sa Diyos, bakit marami ang nagugutom, naghihirap, dumaranas ng malupit na digmaan, malulubhang sakit at likas na mga sakuna? Sinabi ng salita ng Diyos, ang Biblia, ang tatlong pangunahing dahilan kung bakit nagdurusa ang tao. Una, pagkamakasarili, kasakiman at pagkapuot. Ang tao ay namamahala sa kapwa niya sa ikapipinsala nito. Mabasa natin sa Ecclesiastes chapter 8 verse 9. Kadalasan nagdurusa ang mga tao dahil binibiktima nila ang sakim at malulupit na tao. Pangalawa, panahon at di inaasahang pangyayari. Nagdurusa rin ang mga tao dahil sila ay naapektuhan ng panahon at di inaasahang pangyayari. Mabasa ito sa Ecclesiastes chapter 9 verse 11. Ibig sabihin, nakakataong sila ay nasa maling lugar, sa maling panahon, may nangyayaring aksidente o dahil sa kapabayaan o pagkakamali ng iba. Pangatlo, ang masamang tagapagmahala ng daigdig. Tinutukoy ng Biblia ang pangunahing sanhi ng pagdurusa ng tao. Sinasabi nito ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isa na masama. Isa na masama ay si Satanas na Diablo, isang makapangyarihang espiritong nilalang na dating anghel ng Diyos, pero hindi nanindigan sa katotohanan. May iba pang espiritong nilalang na sumama kay Satanas at nagre-rebelde laban sa Diyos at naging mga demonyo. Mula nang magre-rebelde sila, kinakontrol na ni Satanas at ng kanyang mga demonyo ang mga pangyayari sa mundo. Totoo ito lalo na sa ating panahon dahil ang Diablo ay galit na galit at iniligaw niya ang buong mundo. Kaya naging kaawa-awa ang lupa. Talagang si Satanas ay isang malupit na diktador. Tuwang-tuwa siya kapag nakikita niyang nagdurusa ang mga tao. Si Satanas hindi ang Diyos ang sanhi ng pagdurusa ng tao. Pero baka may tanong mo, huwag kailan pa hihintulutan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ang malupit na pamamahala ni Satanas. Gaya ng nakita natin, napupuot ang Diyos sa kasamaan at nasasaktan siya kapag nakikita niya tayong nagdurusa. Sinasabi rin ng kanyang salita, ihagis ninyo sa kanya ang lahat ng inyong
alalahanin dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Mahal tayo ng Diyos at may kapangyarihan siyang alisin ang lahat ng pagdurusa at kawalang katarungan. So basahin natin sa 2 Pedro chapter 3 verse 9. So ito po yung ibibigay ko sa inyo na verse ngayon. Sa 2 Pedro chapter 3 verse 9, sinabi niya dito, hindi na pagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpalibang ipinalalagay ng iba, kundi na pagpahinohod sa inyo, na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. So yan, gusto ng Diyos na tayong lahat ay makapagsisi. So binigyan niya tayo ng maraming panahon, maraming oras para tayo ay makapagsisi. At gusto niya na hindi tayo mapahamak. Kaya patuloy siya na nagbibigay sa atin ng mga mensahe. At na kailangan tayo na makapagsisi. Yan po ang sinishare ko sa inyo ngayon. Sino ang dapat sisihin? So yung mga tao na pagkamakasarili, kasakiman at pagkapuot. Pangalawa, yung panahon at di inasahang pangyayari. Pangatlo, ang masamang tagapamahala ng daigdig. So sila po yung mga sanhi na kung bakit tayo ngayon ay nagdurusa. So yan po ang sagot po kung sino ang dapat sisihin. So sila po yung mga binabanggit ko na mga pangyayari po na hindi po inasahan at yung pagkamakasarili, kasakiman at pagkapuot. Pangatlo, ang masamang tagapamahala ng daigdig. So yung mga tagapamahala ng daigdig, yung mga gobyerno, yung nasa mataas po na posisyon po dito sa daigdig, sila po yung dahilan kung bakit po tayo nagdurusa. Kaya binigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos na makapagsisi. At mahal tayo ng Diyos. At alam ko yan. At lahat na ito ay binahagi ko sa inyo. Ay totoo. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Bye-bye. Thank you for watching.